Sa pagsisimula ng taong 2026, agad na naitala ng Nueva Ecija Police Provincial Office o NEPO ang isang mahalagang tagumpay sa kampanya kontra kriminalidad matapos maaresto ang top 9 most wanted person ng lalawigan sa isang manhunt operation. Ang operasyon ay pinangunahan ni Police Colonel Herel Dagit L. Bruno, Provincial Director ng NEPO, at isinagawa ng mga operatiba ng Cabanatuan City Police Station sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Renato C. Morales. Nadakip ang 37 anyos na suspek, isang binata at residente ng Barangay Diaz Garcia, Cabanatuan City sa kaparehong barangay noong madaling araw ng Enero 1. Batay sa investigasyon, ang suspek ay kabilang din sa top 2 most wanted person ng Cabanatuan City at nahaharap sa 6 na bilang ng kasong qualified theft. Ang mga kasong ito ay may pinagsamang inirekomendang piyansa na nagkakahalaga ng 94,000 pesos. Ayon kay Police Colonel Bruno, ang matagumpay na pag-aresto ay patunay ng patuloy na determinasyon ng kapulisan na sugpuin ang kriminalidad sa lalawigan. Binigyang din niya ang operasyon ay alinsunod sa direktiba ni Police Brigadier General Ponce Rogelio I. Piñones Jr., Regional Director ng PRO3, na paigtingin ang peace and order effort sa buong Central Luzon. Dagdag pa ng NEPO, magsisilbi itong malinaw na mensahe na walang puwang ang mga wanted na individual sa Nueva Ecija, lalo na sa pagsisimula ng bagong taon kung saan prioridad ang kaligtasan at kapanatagan ng mga mamamayan. Nauwi sa pagkakaresto ang isang 50 anyos na lalaki matapos umanong magbanta at manutok ng baril sa isang caretaker ng isang drive-in sa Barangay Poblacion East, Science City of Muñoz, Nueva Ecija, hapon ng December 31. Ayon sa ulat ng pulisya, sa halip na bayaran ang halagang 350 pesos na kanyang bill, umano'y naglabas ng isang 38 caliber revolver ang suspect at tinutukan ng 24 anyos na caretaker ng Amore Drive-In. Dahil dito agad na humingi ng tulong ang biktima na nagresulta sa mabilis na pagresponde ng mga otoridad. Naaresto ang suspect, isang residente ng Barangay Gabaldon, Science City of Muñoz, at na-recover mula sa kanyang nasabing baril na may 6 na bala. Bukod dito, nakumpiska rin umano ang 5 pakete ng pinatuyong dahon ng marijuana na may kabuang timbang na humigit kumulang 10 gramo. Ayon sa pulisya, ang mabilis na pagkilos ay nakatulong upang maiwasan ang posibleng mas seryosong insidente na maaaring magbanta sa kaligtasan ng publiko. Kasalukuyang nahaharap ang suspect sa mga kasong grave threat, paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Muling pinapaalalahanan ng pulisyang publiko na iwasan ang anumang uri ng karahasan at agad na ipagbigay alam sa mga otoridad ang mga kahinahinalang insidente upang mapanatili ang kaayusan at seguridad sa komunidad. Arestado sa loob ng wala pang 24 oras ang isang suspek sa pamamaril na naganap sa Plaridel, Bulacan noong Enero 3, taong 2026 matapos lumantad ang isang saksi at tumulong sa mga otoridad sa mabilis na pagkilala at pagtunton sa suspek. Sa pamagitan ng mahigpit na koordinasyon ng Plaridel Municipal Police Station o MPS, Bulacan Police Provincial Office o PPO at Cabanatuan City Police Station CPS, naaresto ang suspek sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Na-recover din sa isinagawang operasyon ng baril na ginamit sa krimen at ang sasakyang sinakyan ng suspek. Ayon kay PRO3 Regional Director Police Brigadier General Ponce Rogelio I. Piñones Jr., ipinapakita ng mabilis na pagka-aresto ang kahalagahan ng kooperasyon ng komunidad. Binigyang din niya na kapag nagtitiwala at nakikipagtulungan
ang mga mamamayan sa pulisya, mas mabilis na malulutas ang mga krimen at mas napapanatili ang kaligtasan ng komunidad. Ang matagumpay na operasyon ay alinsunod sa PNP Focus Agenda sa Enhanced Managing Police Operations sa ilalim ng pamumuno ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Sinartates Jr. at pinatitibay rin ang adhikain ng PRO3 na 3Ps: Protect the People, pursue peace and order at promote professionalism.